Maaga ako nagising ngayon dahil nagplano nga ako na umalis nga ngayong araw. Kagising ko nga, nakita ko yung mga magulang ko at naka-live sila umagang umaga. Dahil andito pa nga ako ngayon sa hotel at hindi pa ako lumilipat sa titirahan ko, nag-init na nga muna ako ng noodles dahil yan lang naman ang pagkain na meron ako ngayon. Nagayos na din ako ng kama at inamoy ko na rin yung sinuot ko kahapon kung pwede pang i-recycle mamaya. Wala namang pumitik na ang hit kaya pwede ko yung i-recycle. Ligo na ako gabi bago matulog para ngayong umaga hindi na nga ako maliligo. Kaya naman pagkakain ko, rekta gayak na talaga ako at nanimo lang ako ng very light. Babiyahe nga ako ngayon papunta ng Asakusa at hindi naman ako mag-outfit ng sobra-sobra. Daanin ko na lang muna sa amoy kaya naman nagwisik na nga rin ako nitong paborito kong pabango, ito nga yung Mystery Scent. Us yung gamit ko ngayon at sinashake ko lang yan bago gamitin. May pagka-vanilla na sweet ang scent niya. Akin 3 to 5 hours naman ang tinatagal niyan pero depende pa rin sa inyo. Paalam na nga ako dito kay Bebo at ako nga ilalabas na ng hotel. Aga pa dito sa Japan pero maaga ko talagang pinlano tong itinerary at ako nga ay nag-book na. Buti na lang talaga dito sa pinag-i-stayan ko ngayon. Napakalapit nga lang dito sa mga pupuntahan or mga tourist spot dito sa Japan. Labas ko nga ng hotel, naglakad lang ako ng 3 minutes at nandito na nga ako sa pinaka-station. Mula nung dumating ulit ako dito sa Japan, ngayon na lang ulit ako gagamit ng tren kaya naman wala pa akong card. Yun yung napaka number 1 na importante kapag ka nandito kayo sa Japan, yung card na gagamitin nyo sa tren. Ate, dito lang ako bumibili sa mga ganitong machine ng mga card. Ngayon hindi na yata available kaya nagtanong ako at tinuro nga nila ako dito daw magpunta sa pinaka-station or pinaka-office. Hindi naman ako nangangalili-lili dahil medyo naiintindihan ko naman sila. Tingin ko sa office, dito naman ulit ako tinuro. すいません。ワーカースイカは書いた。今世界28日限定でデポジットありません、リファンドできません。はい、わかりました。ありがとうございます。 Tindihan nyo ba yon? Tong welcome suika muna yung kinuha ko. Bali magiging temporary pass ko lang to dahil plano ko magpalit pa ng card. Naloadan ko na nga rin yan ng 2,000 yen dahil panigurado sa mga susunod na araw gamit na gamit yan. Bilis ko lang din naman nahanap yung pinaka-densya o tren nila. Tapos pumasok na rin ako at saktong-sakto nga lang yung dating ko. Wala nga dito sa Ueno, magbabiyahe ako ng 2 stop papunta nga sa Asakusa. Very nonchalant ang train station nila dito. Bawal ka maglati-latin na talaga naman mabarangay ko. Ito na naman ang signature na hagdan ng Japan. Nakala mo sasalubungin ka ni San Pedro sa sobrang tatarik. Diyos ko. Kapag talaga hindi ko kasama si Bebo guys, hindi ako nangangalili-lili. Wala kasing magulo sa paligid ko. So ayun nga, paglabas ko pa lang ng Eki, nakita ko na agad yung mga babae na nakasuot na nga ng mga kimono. Yan nga ang itinerary ko ngayon, ang maglati-lati na dito sa Asakusa. Kaya naman Antimano, nilapitan ko na yan si ate at nag-inquire na ako sa kanya kung siya magkano yung kimono nila. Sabi niya sa akin, ang complete package daw ay 8,000 yen kasama na daw ng accessories, bag, ayos ng buhok at everything. In fairness, magaling siya mag-English kaya hindi kami nag-sign language. Akala ko, yung pinaka-tinitikdohan nila na building, apin na yun, ay hindi pa pala. May scam kumbagi ha, kasi maglalakad pa daw kami ng 6 minutes, anak shoot. Naman ako nainip sa paglalakad namin dahil sabi sa akin ni ate, ay kalago mo. Nag-utuan lang kami sa paglalakad, sabi ko sa kanya, malugo ka rin. Kuha ko na rugo, may sakit bitis sa boots na suot ko, buti naman nakarating na kami. So pagpasok dito, pinapili niya na ako Antimano ng kimono nga na gusto kong isuot. Ubus na nga yata yung mga kulay pink, sabi ko sa kanya, kung ano na lang yung available na pink, yun na lang yung ibigay niya sa akin. Napili na nga siya, kaya lang yung napili niya, para medyo na sunrocks yata, hindi na siya kulay pink. Pero nagustuhan ko din naman dahil pinartneran niya nga to ng belt na kulay pink. Bago ka nga magsukat o magsuot dito, kakailanganin mo munang magbayad, kaya bago ako pumasok sa dressing room, nagbayad na ako. Strictly no taking of picture and video sila, kaya naman ito na ang look ko katapos. Diyos ko, para akong papasok sa Jingjangju. Time nga na nag-rent ako ng kimono, medyo summer noon kaya hindi ako nakasyol, pero ngayon tingnan nyo naman may paperper pa ako sa lieg. Pero dahil medyo malayo nga yung building, kakailanganin ko pa maglakad ng very light papunta rugo sa may temple. Hindi na ako nakasuot ng boots ngayon at suot ko na nga yung kanilang traditional na tsinelas na parang bakya naman sa atin. At kapag nakakimono kayo guys, maliit lang ang lakad nyo dahil para siyang pitted na para kayong penguin, hirap na hirap kayong maglakad talaga. So, wala naman akong choice dahil pinili ko talaga maglati-latina at maglago-lago ngayong araw. Mag-aalas 2 na nga at hindi pa ako kumakain simula kanina. Buti na lang may nakita nga ako ditong tanghulo at naisipan ko nga bumili ng isang stick. Ay dar, sobra na ako rugo karanop. Talaga namang inaasid na ako sa gutom at naaamoy ko na yung hininga ko na medyo ma-em na. Kaya naman habang papunta nga ako ng temple,
temple, lumalangot nga ako ng strawberry na may asukal. Sabi nila, konti pa daw yung tao ng lagay na yan dito sa Asakusa. Makarating na nga ako dito sa temple, naghanap na ako timano ng spot kung saan ko nga pwedeng ilagay yung tripod ko at saka ako pwedeng mag-picture-picture. Gusto ko nga sana mag-TikTok dito, kaya lang nakakahiya at nakatingin sila sa akin. Kaya naman ayan, wala naman ako no choice kung hindi maglagu-lagu dahil sayang yung 8,000 yen. Hindi na lang talaga, napakahusay nitong tripod ko na pwede siyang pan-digicam, pwede pa siyang pang cellphone. Kaya lang, mahirap pa rin talaga na mag-isa ka nagse-selfie, nagpipicture, Diyos ko, balata nga ako. Outfitan ko ba naman na to? Pay madam-madam ang aking datingan na talaga namang kala mong hindi nagsasalita ng naksyuta. Parang ganito yung mga napapanood ko sa Jingjangjong na bawal mong utusan dahil makapangyarihan. Pero kabira, habang nagpipicture ako, may lumapit sa akin ng mga ni Honjin. Akala ko nga, magpapapicture lang sila sa akin pero sabi niya, magti-TikTok daw silang dalawa. At kabira, sabi niya sa akin, pwede ko bang hiramin yung tripod mo, ana? Mag-outfit check lang daw silang dalawa. Talagang hindi pa ako ma-agree sa kanila, kinuha niya na yung tripod ko. Sabi ko naman, sige, go lang, mag-outfit check kayo, Diyos ko. Bantay pa talaga nila sa akin yung mga gamit nila, Diyos ko. Pero ganun pa man, mababait naman yan sila ate at nagpa-picture pa nga sila sa akin. Bago nga daw mag-alas 6, kailangan maisoli ko na nga tong mga suot ko. Kaka 6,500 yen pa lang ako dito sa suot ko at hindi ko pa na-ROI, kaya naman naglibot-libot pa ako. Umabot pa nga din ng 30 minutes yung palakad-lakad ko. Tapos nakaramdam na ako ng sakit ng likod, kaya sabi ko, babalik na ako. Yung mula lang Mengay Vlogeristares, nakalimutan niya kung saan yung building. Hindi ko na kasi matandaan guys kung saan kami pumasok kanina. Kaya naman ni-review ko na yung video hanggang sa nakarating naman ako ng Masalese. Marami pang kamulalan na nangyari sa akin. Pumasok ako sa ibang building. Diyos ko, ire-return ko tong suot ko sa ibang shop. Guys, pinapasok na nila ako sa changing room. Tapos lumabas ako, sabi ko, ay mali pala yung shop na to. Hindi pala ako dito pupunta. Marami pang nakakalokang nangyari sa akin sa pamumuhay kong mag-isa dito. Kaya naman kung gusto nyo pang malaman, comment for part 2. Naksyuta! Yan lang naman. Salamat! Meron ako nilalaro na ang pangalan nga ay Diamond Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki yung inaabot. Kaya naman yung link andyan sa my comment section.